Ayan, sa ating kitchen ay kailangan ay meron tayong kitchen management para ma-save yung time natin kapag tayo ay magluluto na dito sa ating kitchen. Ayan, kailangan meron tayong diskarte. Ayan, meron tayong diskarte sa ating mga lulutuin. So ayan, ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon ay magbibigay lang po ako ng konting tips para po ma-save yung ating time sa kitchen. So una po ay kailangan ay alam na natin yung kailangan meron tayong plan ahead. Kumbaga alam na natin yung ating mga menu. Alam na natin yung ating menu para sa pwedeng pang 5 days, pang 1 week. Ayan, depende na po sa ating budget. So ayan, nag-grocery po ako. Nag-grocery po ako ng ating mga pang-ulam. Ayan, so yun nga, kailangan po ay pipili tayo ng yung mga medyo, dito kasi sa Pure Gold, sa Pure Gold ako kami nag-grocery, medyo mababa kasi dito yung mga presyo. Ayan, ito na yung ating konting na grocery. Unahin natin itong meat products. Meron ako nabili dito na ito pork belly na bacon cut, yung maninipis lang siya para madali siyang maluto. Ayan. At nakabili din ako ng siomai, pork siomai dahil gusto to ng mga anak ko. Ayan, may pork siomai. At meron ding ito yung chicken pranks, yung chicken flavor na hotdog. At ang binili ko na pansahog lang, ito yung konting atay lang kasi ang atay ay hindi naman maganda pagka na-stack ng matagal. Kaya ayan, bari dalawang dalawang sahog. Ayan yung presyo niya, medyo mababa doon. At itong giniling, mabili din ako ng konting giniling. Ang ginagawa ko dito ay pinagsasahog ko lang ito sa gulay. Kapag nagigisa ako ng gulay, pwedeng patola, ganyan, ginisang upo. Ayan, ang sinasahog ko ay giniling. Ayan. Kapag giniling na kasi ay hindi rin siya magandang i-stack ng matagal. Kaya ayan, konti lang yung aking binili. At bumili din ako ng konting ito, yung choice cut, mga choice cut na yung aking binili, yung pork na pang menudo cut. Ayan, 288 lang yung kilo doon. So ang dinamihan ko ang bili ay itong chicken kasi mas kami sa chicken kaysa sa pork. Ang binibili kong chicken dahil nga para makasave tayo ng oras. Ayan, yung mga choice cut na hindi na kailangang pagdating sa bahay ay i-chop-chop mo pa. Diba, matrabaho pa yun eh. So, ayan nga, ang binibili ko ay mga choice cut na fresh din naman. Ayan, ang binili ko ay yung tinola cut. Ayan, 155 lang yung kilo niya. Diba, mas mababa kumpara sa sa palengke. So, ayan, ito nga, kaysa yung magkalat-kalat pa ng dugo na pagkakat, pag-chop ng chicken na buo-buo. Kaya ayan ang binibili ko, mga choice cut na. Bali, almost 3 kilos itong aking biniling chicken. Ayan. Ayan, so bali, ayan na yung ating mga meat products na napamili. So, ayan, dito naman tayo sa mga groceries. So, meron din tayong napamiling kutkutin dahil yung aking apo ay mahilig sa mga kutkutin. Ayan, mga biscuits. At meron din tayong, dahil minsan ay nagluluto ako ng sopas. At meron din tayong, ito yung mga kutkutin, ayan. Dahil nga, kami ay mahilig nga minsan sa kutkutin. Ay, meron din tayong miswa. Ayan, panglagay doon sa, minsan nagluluto kasi ako ng patola na may miswa. Na ang sahog ay, ayan. Ang sahog ay mackerel, yung mackerel na saba na salmon. Yan, yun ang nilalagay ko sa, miswa. At yan ay gustong-gusto ng apo ko, yung miswa na may, patola. So, itong ang mga dilata na to ay, naman, diba, minsan pang emergency. Pag minsan di tayo nakapagluto, ayan, para mabilisan, at wala pang ulam, ayan, pwede na tayong mag-ulam ng dilata, diba? So, ito pa, meron pa ditong peanuts, ayan, dahil nga sa aking apo,
Ayan, may mga dilata pa at meron din tayong patis na malaki. Dahil ang pantimpla ko po sa mga niluluto ko ay patis dahil mas mas malasa. So ito, meron din tayong isang klase ng biscuits. Ayan, masarap din ito para sa aking apo. Ito, meron din tayong malaking roasted peanuts. Ayan, masarap to kasi wala siyang oil at matabang lang siya. Less sodium. At meron ding fish crackers. Ayan, minsan kasi 'di ba masarap yung pagkatapos kumain, may kinukot-kot. At meron din tayong mga kape. At meron ding iodized salt. Ayan. Mas makakatipid kung malakihan na yung binibili kung may budget din naman. At meron ding yung gata. Fresh gata. Yan, minsan pwede tayong maggata ng kalabasa. Tapos meron din akong beans. Kasi gusto ng asawa ko to doon sa pata ng baboy. Nilalagyan namin ng beans. At ayan, bumili pala ako ng maraming ground na munggo. Dito ay nakakatipid tayo sa paglalaga. Ito ay ilang minuto lang ay malambot na siya. Kapag ganito, ito yung ground na munggo. Minsan kasi wala. Kaya bumili na ako ng marami. At meron din tayong yung creamer. Ayan, meron na ito. Chichirya pa rin. Kutkutin pa din. Ayan, yung ating mga kape pa. At meron din tayong malaking oil. Ayan, yung binibili ko itong mga naka-pouch na ganito. Para mas mura, isasali na lang sa bote. Ayan, kasi siyempre medyo mas mahal ng konti yung nakabote. At meron ding, sotanghon. Ito, pwede rin ilagay ito sa mga sa upo, ginisang upo. Meron din tayong bechin, ayan, pampalasa sa mga lutuin, depende po sa atin kung anong masarap sa atin. At meron din tayong may pansit canton na pang emergency kapag gustong magluto. Ayan, mga chichirya again, mga kutkutin. Ayan, may natira pa dito. At meron din curry powder. Ayan. Ito, noodles, bulalo. Yan, mga pang-emergency na kapag hindi agad nakapagluto or pwedeng pang merienda. At meron din tayong mga, ketchup. Meron din tayong, soy sauce or toyo. Meron pa din palang biscuits na onion flavor. So ayan na yung ating mga napamili, mga grocery items. Pakita ko nga po pala kung paano ko ginagawa kung anong ginagawa ko sa giniling. Ito, lalagay ko siya sa kawali, hindi ko siya tutubigan, hayaan ko siyang magtubig. Ayan, maluluto siya dyan. At ito na yung ating, sinabi ko kanina na ipansasahog natin kung ano man yung ating gustong lutuin na gulay. Halimbawa, patola, ginsang upo, ganun. Ito yung pinansasahog ko. At ilalagay ko na lang ito sa lagayan, yung mga container na may mga takip. Ayan, pag tuyo na, ayan, halo-haloin. Nilagyan ko rin pala ito ng konting asin. Ayan, pag luto na to ay ilalagay ko na dun sa may takip. Ayan, sa ganitong pamamaraan, nakakatipid na tayo ng oras sa kusina. Dahil ito ay ready to pansahog na. Kukuha na lang tayo ng konti-konti. So, dito naman sa ating chicken, dahil nga ito ay choice cut na, lilinisin na lang natin. So, ang ginagawa ko dito, yung mga matataba, yung mga taba niya, inaalis ko yon. At yun yung ginagawa kong yun ay ilalagay ko sa kawali para magmantika siya. At doon na tayo kukuha ng panggisa. Ayan, yung mga kapal na yan. Yung mga kapal na yan, inaalis ko yan. At yun na yung ginagawa kong panggisa. Kaya, ayun, tipid na tayo sa oil. Tapos, ang ginagawa kong paglilinis dito para hindi malansa, ay nilalagyan ko siya ng suka. Ayan, kasi para mawala yung kanyang dulas, yung lansa niya. Ayan, suka yung aking pinanglilinis.
Ayan, after ko nang malinis, ayan, pinaghiwa-hiwalay ko na siya. Supot-supot na yan. Para pag isang ay isang lutuan bawat isang supot. Kasi kung sama-sama ay mahirap kasi i-defrost pa natin lahat. No? Diba? Sa ganyang pamamaraan ay nakakasave tayo ng oras natin. Ayan, yung ating pork ay nakahiwalay din. Ito yung aking naalis ng mga chicken pots. O, diba? Ang dami. Ang dami ng mga nakuha ko. Naalis ko dun sa chicken natin. Yung ating atay ng manok, ayan, pinakuluan ko siya. At ayan na. After na papakuluan at lumamig na, lagay na natin sila sa container na may takip. Yan ay pwede na nating i-rep, ilagay sa refrigerator para pag tayo ay magsasahog sa ating mga lutuin ay kukuha-kuha na lang tayo ng paunti-unti. So ayan, nakakasave na tayo ng oras dyan sa pamamaraan na yan. At syempre meron din tayong nabiling mga isda. At para tayo makatipid din ng oras, ayan ay pinalinis ko na doon sa aking binilahan. Ayan, para konting linis na lang dito pagdating sa bahay. Tanggal na yung mga, ayan, yung mga niya, palikpik. Yung bituka niya at hasang tanggal na din, di ba? Uso naman ngayon yung ganon. Pag bibili ka ng isda ay pwede mo na siyang ipalinis. Ayan, di ba? Bawas oras na sa ating kusina. Dahil kagaya nga natin, tayo ay mga busy. Lalo na yung mga may work or yung nagwa-YT, busy sa pagwa-YT. Ayan, meron din tayong bangus na pinadaing ko at pinalis ko na rin yung tinik dyan sa gitna. Ayan, para konti na lang yung tinik kasi masyadong matinik kasi lalo na pagka may bata. Ayan, niluto ko na po yung ating tilapia, pinangat na tilapia sa mangga. Ayan, manggang hilaw po to kasi nga meron naman akong mangga dito na yung dati pa na nilagay ko lang sa rep. At kasi nga mahal ang kamatis, kaya ayan, kung ano yung mas mura, yun na po yung ating gagamitin. So ayan, bye for now. Thank you for watching.